Okay. Magandang araw po sa ating lahat. At panibagong updates, panibagong reaction video na naman ang ating gagawin ngayon. Pag-usapan natin yung si Enrile at itong sina Napoles na acquit yung kanilang kaso doon sa PDAF. Kasi po, nirerespeto naman natin yung desisyon ng korte, pero marami kasi ang mga nagsasabi na kapag ikaw ay kaalyado ng administrasyon ngayon, buhay na buhay ka talaga. Masasaya ang iyong buhay talaga. Pero kung kukontra ka dito sa administrasyon na ito, wala ka talaga. Kukulungin ka sa mga... kasi alam naman natin, ang daming mga nakukulong, no? Na wala namang kasalanan. Hindi ko ibig sabihin na nakulong sila na sa usaping politika. Okay? Kagaya ni Tatay Digong, di ba? So, anong ibig kong sabihin? Kasi po, marami ang mga nagsasabi na dito raw sa kaso dito ni Enrile, kaya raw na-acquit itong kaso na ito dahil si Enrile po ay malapit po sa administrasyong Marcos. Ano ba si Enrile ngayon? 'Di ba? Part siya sa Malacanang. So, ito ba ay sa pag-acquit dito sa kasong ito ay may impluwensya ba ng Malacanang? 'Di ba? Kasi nga ang taong bayan ngayon, totoo ito sasabihin ko sa inyo, ang taong bayan po ngayon ay medyo dismayado. Kasi ang tanging pinanghahawakan natin sa bansang ito ay ang hustisya. Pero ang tanong, meron ba talagang hustisya sa bansang ito? Kasi alam naman natin na galit tayo dito sa mga taong involved sa korupsyon, especially ito mga government officials na nangungurakot dito sa flood control. Nung ipinatawag ni Bongbong Marcos doon sa SONA na mahiya-hiya naman kayo at dapat na raw mananagot yung mga kurakot sa gobyerno. Yun ba talaga ay totoong na isapuso ni Bongbong Marcos yung panawagang iyon? Kasi kung mapapansin mo, ang mga pinagbibintangan, ang mga dinidihado ngayon ay yung mga kalaban niya sa politika. Yun ang na-observe natin Pero yung itong PDAF na corruption na ito, isa ito sa mga ikinagalit sa taong bayan noon. Pero dahil kaalyado na ngayon, na-acquit ito. At sabi pa ng Malacanang, walang bahid na impluwensya yan. Hindi namin inimpluwensyahan yung korte na yan. Talagang na-acquit sila. So, sa totoo lang galit na galit ngayon ang taong bayan. Maraming nagagalit dito. Pero, nire-respeto natin yan. Wala na tayong magagawa dyan Ano na yan nagsabi na po ang korte, di ba? That's why, ang tanong ngayon ng taong bayan, are we really for solving the issue on corruption? Di ba? Marami po tayong tanong dyan. Hindi na po, umaasa pa ba ang taong bayan na masolve yung corruption na yan? Di ba? Eto pa. Itong Malacanang, hindi raw sila natatakot dito sa Bonifacio Day rally kontra sa korupsyon. If you will try to analyze, itong mga taong ito, kasi Bonifacio Day, yan ang bagay na naman yan sa mga magrarally. Ang tanong, bakit hanggang ngayon
rally pa rin ng rally ang tao. They are not satisfied sa mga ginagawa ng gobyernong Marcos, sa administrasyong Marcos. Hindi sila satisfied, kaya nagrarally sila. Akala ko ba na itong administrasyon na ito, itong ICI na ito, ay ito yung susi para maparusahan itong mga nagkasala dito sa corruption? Bakit hanggang ngayon galit pa rin ang taong bayan? Bakit hanggang ngayon hindi pa rin kontento ang tao? So, hindi ninyo mabiblame na ang dami pa rin mga rally. 'Di ba? Tapos ngayon, merong mga umuugong na may posibilidad raw na magkodita sa hanay ng mga military. 'Di ba? May umuugong na ganyan. Sila mismo sa administrasyong Marcos ang nagbalita niyan. Hindi naman galing yan sa taong bayan. Hindi naman yan galing sa mga kalaban nyo sa gobyerno. Sa kanila galing yan. Wala naman sa hanay ng taong bayan, sa hanay ng mga kalaban ng administrasyon, wala namang nananawagan na itong mga military na ito ay bumaliktad na kayo. Wala naman. Pero sila mismo ang nagbabalita na merong umuugong. Wala naman. Di ba? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Okay? Pero bagong lahat guys, bago muna natin sisimulan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. So, unahin natin itong update patungkol dito sa kaso nila ni Enrile at ni Napoles. Okay? Ito, paruunin natin. Attorney, did you expect acquittal, attorney? Expect no. I have nothing to say. Hindi inasahan ng kampo ng mga akusado ng priority. Imagine that one, ha? Hindi nila inakusahan na ma-acquit sila. Imagine that one. Nakakatawa nga. Kasi ikaw na akusado ka, akala mo, wala na, patay na tayo dito. Makukulong na talaga ako. Makukulong na talaga ako. Biglang nag-acquit. Ay, naku. Ang daming ang na-shock dito eh. Ang daming na-shock dito. Di ba, nakapagtataka. Walang ibang, walang ibang iniisip ang taong bayan, kundi, wala yan. Kasi po, special advisor kasi itong si Enrile dito kay Bongbong Marcos. Kaya na-acquit. Pinasama patuloy si Napoles, di ba? Meaning to say, hindi corrupt si Enrile. Respeto natin ang korte na yan. Respeto natin, na-acquit sila. Ang tanong, matatanggap ba ito ng taong bayan? Kayo, matatanggap nyo ito? Na sila mismo, mga akusado? Hindi nila inaasahan? Priority Development Assistance Fund o PDAF scam na mahatulan silang not guilty. Not guilty. Mahatulan sila ng not guilty. Grabe, no? Grabe talaga. Not guilty, ewan ko sa inyo. Anong paki ko sa inyo? Not guilty, Di ba? Bahala kayo dyan, basta not guilty kami. Ay, nako. Ito'y sa kabila ng mga aligasyon ng katiwalian dahil sa questionableng paggasta ng 172.8 million pesos na kilala rin bilang pork barrel scam. Sa promulgation ng Sandigan Bayan Special 3rd Division kaninang umaga, absuelto sa 15 counts of graft
ang mga Imagine that one, ha? 15 counts of graft. Absuelto. Di ba? Sabi ko nga, kapag pumasok ka sa politika, ihanda-handa mo na yung sarili mo. Pwede kang makasuhan, pwede kang makulong, pero huwag kang mag-alala. Kasi, kung panahon ay papanig ka na sa administrasyon, makakalabas ka lang. Ganun na ba ang Pilipinas? Diba? Ay, nako. ito, partikular na sina Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, Ayan, si Enrile, naka-oxygen na. dating Chief of Staff dito na si Gigi Reyes at maging si Janet Lim Napoles. Ayon sa Sandigan Bayan, bigo ang prosekusyon na patunayan na guilty beyond reasonable doubt ang mga akusado. Dumalo via online conferencing si Napoles dahil nakakulong pa rin ito sa Correctional Institution for Women. Gayon din ang 101 years old na si Enrile na kasalukuyang nasa ospital. Matipid ang naging sagot. Alam niyo, sa totoo lang, no? Hindi naman ako naakusa, no? Pero naalala ko lang yung kasabihan na money talks. Wala naman, hindi naman tayo nag-akusa. Pero sa ugali ng administrasyong Marcos, no? Pera-pera talaga ang usapan ngayon. Kapag may pera ka, pwede mo nang gawin lahat. Totoo. Kasi kung may pera ka, meron kang mapro-provide ng mga magagaling na lawyer, di ba? Pwede mong mapabilis ang mga proseso. Ang dami niyan. Dito sa gobyerno natin, ang daming mga ganyan na kailangan mo pa ng sa Bisaya pa namin yan, padanlog ba? Padanlog. Kailangan namin padanlog para money talks talaga. Kapag ang tao, mabigyan mo ng pera, you can control him. Ganon ang salo. Ganon ang laro ngayon. Lalo na ngayon na hirap ang bansang ito. Magiging buhaya ka talaga. Magiging buhaya ka. Kaya nga, dumarami ngayon ang mga buhaya eh. Kasi hirap ating bansa. Kinakain na lahat ng buhaya. Ang nagsasuffer, taong bayan. Got ng legal counsel ni Enrile sa media nang matanong kung ano ang reaksyon sa acquittal. Tingnan nyo yung reaksyon ng legal team niya. Tingnan nyo yung reaksyon. Emosyonal Tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa. Yeah, siyempre, sino ba namang hindi matutuwa na quit, di ba? naman mismo si Gigi Reyes na siyang Chief of Staff ni Juan Ponce Enrile noong naging Senate President ito. That finally wala na po kayong pending case here. It's a relief. So thankful. I'm so thankful. I'm so thankful. Sino ba namang hindi ma-emotional dyan, di ba? Naakala mo nang makukulong ka pero na-acquit. I'm so thankful. Ayon sa abogado ni Reyes, hindi nila inaasahan na mapapawalang sala ang kanyang kliyente. No, hindi nila inasahan. Ay, nako. Marcos, ikaw na talaga. Ikaw ang the best president. Niya, dahil sa hatol na ito, makakapahinga na ang kanilang kampo. Pagka promulgation, we don't really know. Kaya higpit ng grip doon sa... Sir, but confident po kayo, sir? I already answered that question, but there is no such confidence. We don't really know. Sir, because there are outside voices, you know. Samantala, para sa Malacanang, dapat igalang ang naging desisyon ng anti-graft court. Ayon kay Palace Press Officer, dapat naman nating igalang yan kasi korte natin yan. Ang tanong ko dyan, kapag ganito ang hustisya natin sa Pilipinas, maaasahan pa ba natin? Kasi po, ito na sana yung pinanghahawakan ng taong bayan, ang justice system, di ba? You can do what you want in politics. Pero at the end of the day,
dito tayo sa hustisya. Ngayon, kung sa hustisya ay medyo kaduda-duda pa rin yung mga ganitong desisyon, ano kaya ang masasabi ng taong bayan? May pag-asa pa ba tayo? Kasi ang isang pamumulitika, pwede yan i-conquer, sa totoong hustisya. Like for example, dahil nag-aaway ang kampo ng mga atong vice president at presidente natin. Alam naman natin, si VP Sara, pinopolitika yan. Yung mga confidential funds, yung gusto nilang paimbestigahan ang Davao, yung flood control sa Davao, lahat yun pamumulitika, obviously. Sa dami-daming korupsyon na mga flood control na dapat unahin, especially dyan sa lugar ni Marcos dyan, sa Ilocos, yan ang dapat unahin. Doon, mga Diskaya, meron raw mga proyekto doon. Di ba? Yan ang dapat questionin, tanungin. Pero bakit inuuna ninyo itong mga matitino na proyekto sa Davao? Kita nyo yung mga Kita nyo yung mga videos na drone shots ng mga flood control sa Davao? Ang galing. Sobrang ganda yung paggawa. Kitang-kita mo doon na ginamit talaga ang pondo ng maayos. Pero yun pa ang imbestigahan. Di ba? Pero yung mga ghost projects doon sa Luzon, at tapos ito yung mga substandard raw na mga proyekto sa Ilocos, wala. Nga. Hindi inimbestigahan. Bakit ba? Dahil malapit ito sa presidente? Pamilya ito ng presidente? Ganun ba ang usapan dito? Di ba? Politika pa rin. Umaasa na lang tayo sa judiciary system natin. Ito pa yung mga kaduda-duda na. Ewan ko na lang. Undersecretary Claire Castro, imposibleng impluwensyahan ng Malacanang ang desisyon ng Sandigan Bayan. Hindi talaga nila aaminin yan. Sa kaso ni Enrile, kahit Chief Presidential Legal Counsel ito sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Paano po tayo makakapagbigay ng anumang impluwensya sa korte? Korte po yan. Ikaw naman, Auntie Claire, ang korne mo naman. Presidente yung amo mo, pwede niyang gawin lahat ang gusto niyang gawin. Yung mga reasoning mo, Auntie Claire, ang kukorne. Ang kukorne, sa totoo lang. May separation of powers at kailangan po... Alam natin yung separation of powers. Totoo yan. Pero sino ang nag-appoint dyan kay Ombudsman Rimulya? Sige daw, Auntie Claire. May impluwensya pa rin si Bongbong Marcos. Kung anong gusto ning gawin ni Bongbong Marcos, kaya niyang gawin yan. Di ba? Natin igalang. Kasi pag hindi po natin ginalang ang mga desisyon ng korte, magiging chaotic country po tayo. So mahirap po yun. Dapat natin pagtiwalaan ang ating justice system. Samantala, dahil not guilty sa kasong graft ang mga akusado sa PDAF scam, inalis na ang whole departure order laban sa mga ito. Wala na ring babayarang anuman sa gobyerno ang dating Senate President at Chief of Staff nito. Gayunman, nananatili ang civil liability kay Napoles at iba pang individual na pinagbabalik ng milyong-milyong halaga ng pera sa Bureau of Treasury bilang kabayaran sa mga nawalang pondo sa taong bayan. Evan Alvarez. So yan po ang na-quit Wala na kayong magagawa dyan. Irespeto na lang natin. Dapat naman talagang respetuhin natin yan. Kasi it will be chaotic if hindi natin respetuhin, di ba? Pero kung sasabihin mo may impluwensya ba sa Malacanang, well, it's for you to decide. May opinion ako dyan. Di ba? Ito, punta tayo dito sa hindi natin mapipigilan itong mga rally na ito kasi dahil rin naman ito sa mga pinanggagawa ng ating gobyerno. Di ba?
Dito mo talaga mako-compare, Auntie Claire, ha? Kasi ang grabe yung believe mo dito sa administrasyong Marcos, Auntie Claire. Dati binatikos mo pa si BBM. Ngayon, believe na believe ka sa administrasyon ngayon ni BBM. Pero if you will compare, Auntie Claire, hindi mo ba naisip, Auntie Claire, na ang rally sa administrasyon ni Marcos at ang rally sa administrasyon ni Duterte sobrang nagkakaiba. Yung mga nagrarally sa panahon po ni former President Duterte, lahat naman yun mga makakaliwa eh. Di ba? Yung mga kalaban, mayroong mga koneksyon sa mga kalaban sa gobyerno. Pero dito sa mga administrasyong Marcos ngayon, lahat na siguro ng kulay nagrarally. Mapadilawan, pati nga loyalista, nagrarally na rin, mga DDS. Ang daming na bagong grupong nabuo dito mga rally na ito. Makakaliwa, Akbayan. Meron pa yung isa, yung sumugod sa ICI kahapon, di ba? May sumugod. Anong grupo yun? Oh, bagong grupo yun. Ang daming mga na-create na mga rallyista grupo sa ngayon sa administrasyong Marcos. Ang tanong, bakit? Kasi ang administrasyon ngayon, ang presidente ngayon is a big failure. Big failure talaga. Nasa kanya na ang lahat. Oh, ika nga ni Daniel Padilla, nasayo na ang lahat. Ay nako. Nasa kanya ng lahat. Una, weak leader. Pangalawa, ayaw magpa-drug test. Pangatlo, ang bagal kumilos. Pang-apat, ayon kay Lady Robredo, sinungaling, di ba? Pang-lima, lahat ng mga pangako niya nabudol tayo. Nasa kanya ng lahat nakapalpakan? Di ba? Ito. Panoorin po natin ito. Hindi raw ninenerbiyos ang Malacanang sa isa na namang malawakang protesta kontra korupsyon na ikinasa ng iba't ibang grupo sa November 30. Hindi raw sila natatakot. Hindi raw sila natatakot. Pero bakit niyo sasabihin yan kung hindi kayo natatakot? Di ba? Ayon sa mga organizers, mas malaki at mas matindi ang Bonifacio Day Rally kumpara sa demonstrasyon noong September. Tingnan nyo ha, ang mga nagrarally ngayon, hindi na yan mga, most likely hindi na yan mga DDS. Ang mga DDS nga, hindi na nga nagrarally eh. Kaya kung kita mo, yung mga rally dyan, walang Marcos resign. Natatawa nga ako dito sa mga nagrarally na ito eh. Rally sila ng rally na corruption. Pero hindi mo makikita na BBM resign. Hoy mga gunggong, kung gusto nyong masugpo yung corruption na yan, tanggalin nyo si Marcos. Yan ang ito mga taong to, takot rin. Takot rin kasi si BP Sara ang maging presidente. Ewan ko lang kung meron bang mga DDS dito na rally na ito. I'm not so familiar with that 21. Hindi man kabado, aminado ang palasyo na may kailangan pa ring bantayan. Kasi yung may mga lehitimo na agenda against corruption, hindi nila gusto na matanggal ang Pangulo. Totoo. Hindi nila gusto matanggal ang Pangulo. The reason is, kung matanggal si Pangulong Bongbong Marcos, walang ibang papalit, si BP Sara. Di ba? So, halatang halata na itong mga nagrarally na ito, mga dilawan. Dilawan. Di ba? Hindi mga DDS itong nagrarally. Kasi kung gusto ng DDS talaga, Marcos resign, BBM resign. Kasi siya lang naman ang dahilan dyan ng korupsyon na yan. Di ba?
PBBM, hindi iyon ang kanilang agenda. Lagi nila sinasabi to. Bakit? Anong reason? Bakit hindi? Ibig sabihin, ang kinakalaban nila dito, corruption. Kaya nga corruption. Kasi nandyan si VP Sara. Takot sila. Auntie Claire, bakit hindi mo aaminin na ayaw nyo ng BBM resign? Kasi, ikaw rin alam mo yan, Auntie Claire. Kitang-kita namin na ikaw ay nahihirapan na talagang ipagtanggol itong administrasyon na ito. Dilawan ka Dilawan ka. Kilala ka namin kung paano mo binatikos noon si Bongbong Marcos. Ngayon, ang mga dilawan ayaw ng BBM resign. Kasi takot kayo na Duterte na naman ang mamuno. Di ba? Walang yelo na naman ang makapasok. Di ba? So, alam ng Pangulo at alam din ng taong bayan na ang Pangulo kasama nila sa paglaban sa korupsyon. So, hindi matatakot ang Pangulo. Kaya, ang takot lang natin lahat. Ang takot lang natin lahat na mapresidente si VP Sara. Yun Sila ay masamahan na masasamang elemento. Na siya Ano kaya yung masamang elementong sinasabi niya? Ganyan na po kapraning ang administrasyon. Ano kayang masamang elemento? Hindi ko maintindihan. Anong masamang elemento? Sa pagkakaalam ko, ang mga DDS, walang ganyan Matino yung mga DDS. Peaceful rally ang mga DDS. Wala kang makikita na binabato yung mga pulis, tinutulak. Wala kang makikita sa mga DDS na mga rally. Hasik ng lagim, katulad na nangyari, para may maiupo na kanilang gustong iupo sa pwesto. Di ba? May pakiusap rin si Yusek Claire Castro sa mga rallyista. Doon sa magrarally sa November 30, kung ang issue lang po nila ay dahil matagal magpakulong, hindi po kasi ganon kabilis. Ito from my own... Boo! Rason ka pa dyan. Hindi po ganon kabilis ang proseso kasi matatamaan kayo. Point of view as a lawyer. Hindi ganon kabilis gumawa ng kaso. Hindi. Tama si Auntie Claire Castro. Inuubo ako, guys. Tama si Auntie Claire Castro. Unawain nyo na lang, taong bayan, na hindi ganon kabilis ang proseso sa pagsugpo ng korupsyon. Hindi ganun kabilis kasi kung bibilisan nyo, matatamaan si BBM. Matatamaan yung pinsan. Matatamaan si Zaldico. Pinoprotektahan namin yan. Gagawa ka ng kaso, may susulat ka, pero hindi kompleto yung ebidensya. Ano magiging resulta nito? Baka pag na-dismiss, lalo kayo mag-rally, sabihin nyo, nilakad yung kaso. Doon sa mga magra-rally sa November 30, nadinig na po tayo Hindi, Auntie Claire, ang answer is right in front of you. The answer to this corruption solution is right in front of you. Andali na yan. Yung kay Marcoleta, doon na yun patungo Yun ang mabilis. Pero yung ikaw, yung amo mo, bangag talaga. Ang hina-hina. Hindi talaga yan pupunta hanggat si Bongbong Marcos ang presidente. Hindi talaga yan makukulong yung mastermind ng korupsyon na ito. Yan ang totoo. Pangulo, lahat po tayo dito. Ayaw po natin ng korupsyon. Nadinig na po tayo. Hindi pa kaya mas maganda na lahat na lang tayo magtulong-tulungan para iangat na ngayon yung... Hindi pwedeng magtulong-tulungan. Tulungan namin na kayo dyan sa Malacanang, palitan na kayo. Palitan na, mag-resign na kayo. Mag-volunteer na kayo. Ekonomiya, habang busy na po ang ICI sa pag-iimbestiga. Busy sila sa pag-iimbestiga na ginawa na nilang state witness. Dagdag ni Castro, bukas ang administrasyon sa panukalang magbuo ng Independent People's Commission na mag-iimbestiga sa mga infrastructure project ng gobyerno, lalo na kung makakatulong ito
sa ICI na binuo ng Pangulo. Sinong nagbuo ng ICI? Bongbong. Nakakatawa ka naman. Ay nako. Ito, sila rin ang administrasyon ang naprapraning. Wala namang sinabi ang mga taong bayan na panawagan, ay mga military, kumalas na kayo, awayin nyo ang gobyerno, ipatalsik nyo. Wala namang ganun. Sa mga kalaban rin sa politika, itong mga sina VP Sara, itong mga yung mga senado na mga kalaban na mga kaalyado ni Duterte, wala namang panawagan sa mga military na magkodita kayo o bla bla bla. Pati ang taong bayan, pati mga DDS, ayaw namin yung kodita na yan. Kayong mga taga-administrasyon, kayo yung naprapraning. Sa inyo galing ang umuugong na may posibilidad na magkodita ang mga military. Kayo rin ang nagsabi. Di ba? O sino yung nagbabalita doon? Sino yung Gibo Teodoro na kung magkodita o kawawa ang siya naman ang nagsabi doon. Wala mang kayo lang talaga, naprapraning kayo. Walang koditang panawagan ang taong bayan sa mga military. Kayo ang nagpalabas sa issue na yan. Ito yung balita, panoorin natin. Muugong na naman ang posibilidad ng isang kudeta sa hanay ng militar. Babala ni Defense Secretary Gibo Teodoro, baka matulad tayo sa gulo sa Myanmar kung tuluyang mag-aakla sa mga sundalo. Nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, kinukumpirma ba ni Secretary Teodoro na totoong may alingas-ngas nga ng kudeta? Gigi, walang kinukumpirma si Defense Secretary Gilbert Teodoro. Walang kinukumpirma, pero bakit niya natapik yan? Kayo rin eh. Di ba? Wala namang, sa totoo lang talaga ha, sabi pa nga yan ni VP Sara, wala naman gusto niyan sa kudita na yan. Malacanang lang naman ang nag-i-issue niya. Sila. Tungkol nga dyan sa sinasabing panibagong coup threat, natanong lang naman siya ng ilan sa mga kapatid natin sa media tungkol nga sa usaping ito at ang sinabi ng... yung media yung nagpasimuno. Nagtanong yung media. Yeah? Media ang nagpasimuno. Sino yung media? Itong media na ito... Kalihim, kapag nangyari yan, hindi malayo na matulad tayo sa Myanmar na magkaroon ng military junta. Kapag nagkaroon ng military junta sa Pilipinas, mababaliwala ang batas dito sa bansa dahil magkakaroon ng military takeover. Pwede rin na hindi... pero iba yung... Alam niyo, sa totoo lang, iba yung kalagayan ng Pilipinas. Siyempre, ang mga military, kung totoong meron talagang usap-usapang magkodita, dahil yan sa korupsyon. Di ba? So, I believe naman, kung maging mangyari man yan na magkodita ang mga military, siguro naman, sasabihin ng mga military na, buwagin natin itong administrasyon na ito. Magsimula tayo. Okay? At itong mga korap sa gobyerno, ikulong natin. Ganon yun ang mangyari. Tapos, hindi ko alam, baka mag-snap election. Di ba? Yan ang pinakamabuti dyan, snap election. Tayo kilalanin ng ibang bansa o yung tinatawag na diplomatic isolation. Maaari rin na mapatawan ng mga economic sanction. Matatandaan natin na nagkaroon ng military junta dyan sa Myanmar nung umabot sa punto na kinukwestiyon na yung naging resulta ng kanilang halalan. At sa puntong yun, maging yung ASEAN Summit pinagbawalan. Alam nyo, no? Sa Asia, yes. Tayo ang pinakamagulo na bansa. What do I mean pinakamagulo? Magulo to the point na yung ibang Singapore, Malaysia, may lista ako dito. Nakita ko yan ito sa post, no? Sana ba yun? Ayan. Singapore, Thailand, Vietnam, Indonesia, Malaysia. They are starting to be progressive. Umaangat na sila. Kasi matino yung gobyerno eh.
Pero ang Pilipinas, wala. Sobrang behind tayo because of the corruption. Because ang presidente natin walang ginagawa dito sa korupsyong issue na ito. Totoo yan. Let us say, merong nagsasabi na itong si Bongbong Marcos corrupt ha. Hindi ako nagsasabi niyan. Pero kung si Bongbong Marcos seryoso siya dito sa corruption issue na ito, kung hindi man siya corrupt, let us say, Bongbong Marcos is not a corrupt person or is not a corrupt politician. But, wala siyang ginawa dito sa problema ng korupsyon. Yung kanyang pinsan na naugnay dito sa korupsyon na ito, hindi man lang niya, no? Pinipressure. Walang effort na maimbestigahan ang pinsan niya. Kasi si Romualdez, bigyan natin ng chance lahat ng tao sa bansang ito na makapagpaliwanag sa mga inakusa laban sa kanya. Pero the effort of the president na imbestigahan ang kanyang pinsan, wala. Wala. Wala kang makikitang ganyan. Kahit nga ni Zaldico, hindi nga pinipressure, di ba? Pero yung kay Teves, bilis ka agad. Si Bongbong Marcos, nag-utos ka agad. Pero nakita mo ba si Bongbong Marcos na nag-utos laban kay Zaldico? Wala. Wala talaga. Dumalo ang junta leader doon sa nasabing pagtitipon. Natatandaan natin, nagpunta tayo sa ASEAN Summit dyan sa Laos, dyan sa Malaysia at walang ang kinatawan ang bansang Myanmar ng mga pagkakataong yan. Pakinggan natin ang sinabi ni Secretary Teodoro. Ang bubuhay lang sa iyo, kokonting bansa. Isa na yung China. Well, exactly the situation of Myanmar. And I don't think Filipinos would like that. No. At the end of the day, any extra-constitutional move means kung sino ang pinakamalakas na firepower, siya mamumuno. Yan labag sa ating kagustuhan na maging malaya. No? Kaya, be careful for what you pray for. You may just get it. Jiggy, nito lamang. Ayaw rin ako yan sa kudita na yan eh. Ang nakaraang buwan ay kinumpirma nga rin ng AFP. Sila lang naman ang nagbanggit ng kudita. Hindi kayo yung tatanungin namin. May kudita ba talaga? Chief of Staff na si General Romeo Browner na nagkaroon din talaga ng ilang mga retiradong general na nananawagan para i-withdraw yung suporta sa kasalukuyang administrasyon. Pero nun din naman ay sinabi nilang hindi yan nagtagumpay. At sa panayam nga sa DZRH, sinabi rin ni General Browner na nananatiling tapat ang mga militar sa konstitusyon at pinag-aaralan nila kung meron nga bang mga posibleng kaso na maisampa laban dito sa mga sinasabing taong nananawagan para sa withdrawal of support. Narito ang sinabi ni General Browner. Nananawagan ako sa ating mga kababayan na wag na pong idamay ang armed forces. Please shield the armed forces from the political environment. Again, pag nakialam po ang armed forces of the Philippines, hindi po maganda para sa ating bayan. Sa panig naman, buti naman na hindi kayo makikialam. Ng Malacanang, sinabi nga ni Undersecretary Claire Castro na importanteng maging mapanuri pa rin sa mga lumalabas na impormasyon at huwag basta-basta maniwala. Narito ang kanyang sinabi. Ito ba ay galing sa mga obstructionists, fake news peddlers? Ito po ay kumakalat at nakita nyo kung saan galing at maituturo nyo na malamang ito ay mula sa mga nagnanais. Hindi po, diyan kamali, Claire. Hindi po fake news yan. Yung may kudita. Hindi po fake news. Hindi po nagpi-fake news ha. Hindi galing sa taong bayan yan. Hindi galing sa kalaban sa politika yan. Galing yan sa Malacanang. Galing sa inyo yan. Na siguro napapraning kayo dahil sa mga tanong ng media. Itong media rin isa rin sa totoo lang guys, no? Ang isa rin sa nagpabagsak ng ating bansa, ang media. Mainstream media. Yun lang. Kasi sila yung sila yung nag-gaslight sa mga issues. Napaalisin ng Pangulo sa pwesto,
wag po natin paniwalaan. Pero handa naman po ang gobyerno sa anumang maaaring palaki nila. Yan muna ang latest. So, kayo na, humusga. Itong administrasyon na ito, ewan ko na lang itong si Bongbong Marcos kung hanggang kailan siya dyan sa pwesto niya. Totoo lang. Ako po'y sana na ewan ko na lang hanggang saan ka sa pwesto mo dyan, Bongbong Marcos. Pero ako, I believe sa 2028 mananalo si BP Sara. Okay? So guys, libre kayong mag-comment, mag-react sa ating mga pinag-usapan ngayon at ilatag nyo ang inyong argumento sa comment section. You may not approve with my or you may not like with my opinion. Pwede nyo akong kontrahin doon sa comment section. Usap-usap tayo doon. Okay? Paki-like at saka paki-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam sa nangyayari ngayon sa ating bansa. And sa mga bago lang dito sa Donmar TV subscribe na po kayo sa channel na ito kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Updated pa kayo sa Donmar TV. Okay? So see you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.